kini ang mga pagsabot kung sa ang meaning sa mga. Kung unsa ko impact niini ngadto sa sulod ng Iglesia. Mo na kung makampo karon babae dinhi. Sige lang. Kamo ta balansi kini. Tinuod nga suporta sa usa ka mahal mao man ang gikan sa babae. So, una-una is gusto na kong atong masabtan kung unsa kining leader kaya usa ka amahan mao man ang leader. Ako kay politiko man ko, doon ako'y duhang pagsabot sa usa ka leader. Sa tawhanon nga kalihukan, kung mahimo kang politiko, ang ubang politiko wa na sayod kung unsa meaning sa iyang posisyon. Uban ka nato, walay exemption niini hasta ang pastor kung makakita og mayor, makakita og gobernador, uban ko kayo ang paghangad kanina. Pero gusto na kong masabtan nato tanan bisan unsa ka, basta leader ka, walay laing nag-define aning leader mao si Jesucristo nga atong modilong leader. Amen. When our congregation decided kung nag-ingon nga ilaha kong ordinahan isip apostol, ang uban mo ingon, dili kita worth nilian. Sa diha gi-ordain ko as pastor, nakaingon ko sa akong sarili, dili man siguro ko takos na mahimong tawong pastor. Kaya siyempre, anak ka sa tubangan kung dahil mananaw ka rin. But when I was able to analyze sa sinulat ni Apostol Paul, di ba si Apostol Paul, sige siya sulat, bisang nasa sa persuhan, sige niya sulatan ang mga simbahan na iyahang nasa misyuhan. So, walay makapugong kaniya. Kung iyong tanaw niyang sinulatan, pirmi niya kining sundan sa pulong nga servant of Christ. Kung pirmi niyang butangan, undeserved ang atong nakuhang pabor. Sa atong padili ta deserving na nakakuhang pabor. So, sa ato pa, kung leader ka, servant ka. Kung walay laing naka-define niya na kung dili ang ato ang pinaka-leader sa tanan nga mao si Jesucristo. Unsa ingon niya? Ingon siya, kung gusto kang anak of taas, dapat anak ka sa Diyos. Amen. Nasabta na tanan? Yes. Kung wala na niya giingon, siguro kitang tanan ang bugiro kung kita ang leader. Pero kung masabtan na hindi mo ang leadership, diha na gikan kang Jesucristo ang giingon, servant leadership. Once leader ka, ikaw ang servant sa tanan. In this particular group, for instance, si Pastor Nahiyan ang inyong bitamon na leader. From the concept of Jesus Christ, kitang tanan nagtakot din karon ang pinaka-servant is si Pastor Nahiyan. So sa politika, kung ikaw ang pinakadako o rango, kung ikaw ang presidente, based on the Bible, ikaw ang pinaka-utos. Yes. Masakot na. Amen. Kinala dapat ang pagsagot sa leader. Kaya kung hindi mo na masabtan, habang nagkataas ang imuhang designation, whether in church or in company or in government, kung wala ka nasunod sa imong kasing-kasing o munahuna, mahirap ka ng bigiro. Tinood na. Nakafocus ka sa posisyon. Wala ka nakafocus sa function sa posisyon. Diha na problema ang atong gobyerno. Kaya ang atong gobyerno, once mapili ka na, ikaw na ang boss. Dili na ikaw ang servant. Muna dapat, kita mga pastor, dapat klaro sa ato na. Kaya kung di na klaro sa ato, basig ang atong mga aksyon, mamisinterpret sa atong komunidad. Kaya labing tinuod, kanang pagpamastor,
dili na nagpasabot nga leader ka lang sa simbahan. Kaya kung dili mo namasaktan na ang pastor di ay dili lang iyahang function sa simbahan, dili magmalampuson o dili mo asinso ang imong influensya sa komunidad. Gi-emphasize ni sa Book of Ecclesiastes, kung di ko masayo, adunay giistorya dito nga doon na kuno'y usap ka pobreng tao. Pobre siya. Pero sa dihang ipangayo ang iyang advice, na save niya ang siya. Tungkol kay pobre siya, hidagan ang pila ka panahon, adunay ning atake sa ilahang syudad o sa ilahang munisipyo. O sa pag-atake, wala na'y naminaw atong taong pobre nga puno sa kaalam. Tungod kay wa na ning pansin sa iyaha, ang ilahang syudad na sakop sa ning sakop kanina. Kung sa may buot pasabot niya, ang nagbutang sa Bible, his advice was despised. Meaning, ang iyaha kunong gi-advise is wala na paminawa sa komunidad tungod kay pobre. Duha ka klase ang kapobrehon. Pwede kang pobre kwarta, pwede kang pobre sa influensya. Mas bukat ang influensya. Igsuon kung pobre ka sa influensya, walay maminaw. Bisan pag ang imong advice makasave sa inyong komunidad. So, ang imong ay bulawanong kaalam, mao di ay ito isusi nga moasinso ang imuhang komunidad. Bisan anaa di ay kaanang kaalam, kung pobre ka sa influensya, dili di ay kapaminaw. Ang paminaw hinuon kadtong mga kuwanggol. Ang paminaw hinuon kadtong sigilag tanaw sila nga sikat sila, mo'y paminawon maunang nahimaraot ang komunidad. Remember this. Ang rulyo sa pastor dili lang masulbad ang simbahan. Ang rulyo sa pastor mahayag ang simbahan ug mahayagan ang imong baryo, ug mahayagan ang imong syudad, ug mahayagan ang imong probinsya. Muna ingon ni Jesucristo sa ato, you will be my light and my soul. So kung ang imong kahayag dito rataman sa imuhang pila ka membro sa imuhang simbahan, ayaw pag-expect nga doon na kay influensya sa komunidad. So unsaon nimo pag-preserba sa imong influensya? Nag-amping ka dapat sa matang likang nimo sa komunidad. Kay ang atong kinabuhi, kung naa ka sa simbahan, ingon ang Biblia, ikaw ang akong suwat nga mabasa sa komunidad. Sa ato ka kung pastor ka, pag-abot mo sa imuhang baryo, ang mga tao nagbasa sa imuhang pagkatao. Kung unsay ilang mabasa sa imuhang nilakwan, inistoryahan o mga himo sa komunidad, mauna ang pagsabot nila kung kinsa si Jesucristo. So kung ang usa ka pastor nagsige gihapon pabuyag sa komunidad, ang imong influensya sa komunidad mauna ang walaing maminaw nimo tungod kay publiko sa influensya. Ang usa ka pastor nga nagsigig pangayo sa politiko, every time na lang sa imuhang himuon is magsigig kag solicit sa politiko, the moment makit-an ka, paingon ka sa iyahang munisipyo o sa iyang opisina, walay respeto sa imo ang politika.
Hallelujah. Take this. Mao ni ang akong gihambin sa akong kasing-kasing. Sa dihang nahimo kong politiko sa isla sa Sabah, dili pa ko involved sa simbahan. Kaya na ito sa dakong simbahan sama ka rin. Kaya ako may ka-istorya sa mga politiko, kay politiko naman ko. Nagsakit akong kasing-kasing. Kay ang mga pastor sige libakon sa mga politiko. One time, nung ay nanuktok sa opisina sa mayor, ningon na yung sekretary, Mayor, na si Pastor Suanso. Pinsa, si Pastor Suanso. Kung sa inyo sa mayor, na busy. Kay mangayo na po na. Sa dihang na dungan ko na, nagsakit ako kasing-kasing. Kay nasayod ko unsa ang pastor. Base sa Biblia. Ingon ang Biblia, ang pastor ang ambasador sa Ginoo. Amen? Gusto na kong masayra ninyo unsay ambasador. Kaya iskwila ko ang gasyo. Ang usa ka ambasador igsuon, halimbawa ambasador ka sa Pilipinas na assigned ka sa Amerika, doon na may term sa legal. Diplomatic retinue. Ang buot ipasabot sa diplomatic retinue is ang ambasador, iyang driver, iyang staff, hangtod ang iyang katabang sa iyang balay, mautoy retinue. Sa ato pa iyang grupo. Ang nakabutang sa balaod, kung asa ka na-assign, halimbawa sa Amerika ka, ang nakabutang sa balaod, ang Amerika nga gobyerno mo respeto, apil sa retinue. Sa ato pa, kung makita nila nga dunay problema imong katabang, tagaag respeto sa lugar kung gaan asa mo na-assign. Nay problema, kinsa ka? Staff ko ni ambassador na diha. Oh, we will protect you. Tungod kay big part ka sa diplomatic revenue. Kung sa tawhanon nga panag-istorya, respetuhon ang katabang sa ambasador. Sa tawhanon, nganong wala may respeto sa ambasador sa Ginoo? Nganong? Tungod kay sa ako nang ikainong kaganina, ikaw ang suwat sa Ginoo. Kung ako kinsay naging istorya, unsay imong gihimo, maunay iyang pagbasa sa imong katanungan. Muna kung mapastor ka, bukat kaayo ang imong responsibilidad. Kaya dili lang ka dapat mahimaya ang imong membro. Dapat po paglakaw nimo paggawas nimo sa simbahan, ang mga tao sa komunidad mo respeto kay ang ambasador sa Ginoo nilabay sa komunidad. Hallelujah! Inana kabuta ang atuang trabaho isip ambasador sa Ginoo. So akong hangyo kanino, from now on, kinahanglan malingkamot kita kay kita man ang nagbasa sa Biblia. Ang pulong sa Ginoo maoy makahatag kahayag sa komunidad. Maoy makagiya sa tagsa-tagsa ka pamilya. In fact, sa tanang gobyerno, una may mag-meeting, mag-ampo midaan. Kinsa man ang tao sa komunidad nga dunay kaalam sa pulong sa Ginoo, dili politiko. Kamo nga nagbasa sa Biblia. So kung ang pulong sa Ginoo ang mga paasipso sa komunidad, sa ato pa ang responsibilidad wala sa politiko. Naa sa nagdala sa pulong sa Ginoo. Amen? Amen. Inana kabuhat ang rulyo sa pastor. Ang nganong gipabasa ta sa Biblia, nganong
para masabtan nato nga kining mga pulungan ni mao ni ang kahayag sa tanan. Sa ato pa kung pastor ka, tanggala sa imong nauna na imong responsibilidad ang imong membro. Kay kada membro mo magkita. Ang tinuod nga trabaho sa usa ka pastor is nagtuon ka sa Biblia para masulbad ang imong kasing-kasing, una-una, o imong pamilya, o imong mga membro, o maghimo mong kahayag sa komunidad kung Amen. asa ang mo sila. Hallelujah. Manghinaot ko alam na sa atong tanan. Kaya para pagbalik na to sa atong tagsa-tagsa ka baryo, nang hinay-hinay, nang gain na to ang para kung may problema ang komunidad, muadto sa inyo ang mga tao, mangutana ko sa inyo. Dili mahitakuton sa una, nga na-invade ang siyudad, kay bisan tunay tao dito na puno sa wisdom, pero pobre man siya, wala sa influensya, walay naminaw niya, walay na problema ang komunidad. Amen? Thank you. At least na-lay down ko ng foundation. Dili ko karon mo lay down sa foundation sa usa ka amahan. Mao ni bugat na kong tahas ko. I'm praying na giyahan kaniya ko. Sa Genesis chapter 2 verse 15 to 18. And the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an suitable helper sa ubang Biblia. Bahinon ka na sa tulo ka kategorya. Unang pulo sa verse 15 is, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden. To what? Ingon diri, to work. To work and take care of it. Mauna ang unang kategorya. Gihimo sa Ginoo dili babae ang una. Mo na excited ko kay tatay niya. Gihimo sa Ginoo ang lalaki una. Unsay permirong purpose. Ang permirong purpose matod pa sa Biblia is kinahanglan ang amahan gibutang niya sa lugar nga diin iyahang gihimo ang Garden of Eden. O gibutang niya ang lalaki dito para mo trabaho o iyang ampingan ang hinimo sa Ginoo. Mo trabaho o ampingan mao na first nga category. That's the reason why ligon ta kung para sa babae. That's the reason why mas kusgan ta kung para sa babae. Sa ato, kitang mga tatay din, we are designed to work. We are designed to work and to take care. Ang problema sa komunidad, nganong nagkadako-dako ang atuang daghang mga problema sa pamilya, tungod kay na uban na ingon nga ang purpose kuno sa Ginoo, go to the world and multiply. Dili na Ginoo. That's all. Kung imong tan-awon carefully how the word is being written, ang unang gisuwat dito, be productive and multiply. Unang mando is be productive. Wala di mando to multiply. Sa ato pa, ang mando sa ato ang Ginoo, ingon siya,
kinahanglan produktibo sa kan. Una ka maguna-guna nga multiply ka. Kaya kung multiply ka dito, kunya di ka produktibo, managhan ang naglisod sa kalibutan. So kung ikaw lalaki, na wala pa kay trabaho, wala pa kay negosyo, wala pa kay income, ayaw pang multiply. Kinahanglan ang lalaki mo trabaho una, i-prove sa kaya sa Ginoo nga produktibo na siya, ay ha siya magkamultiply. Hallelujah. That should be your advice to the young people sa inyong church. Never engage in multiplication kung dili ka produktibo. Gihimo sa Ginoo sa ato. Kaya, ibutang niya sa garden para ikay mo trabaho dito. Sa ato pa,